Ay nako, sobrang hirap talaga no pag mag-crave ka ng mga pagkaing Pinoy tapos wala kang mabilhan dito. Kaya para-paraan na lang tayo guys para kahit papano ay makakain tayo ng panglasang Pinoy. Dahil nga yung kinikrave na naman natin na pagkaing Pinoy ngayon ay pansit. Kaso nga lang wala naman akong mahagilap na pansit dito na mabilhan guys or market na mabilhan ng pansit. Kaya yung gagawin na lang natin dito ay meron naman tayo ditong pasta ba or yung spaghetti pasta. So yun na lang yung ating gagamitin. Bali guys, nagpainit na ako dito ng mantika or itong ating sunflower oil. Then, ginisa ko na dito itong ating sibuyas at saka itong ating bawang. Lumabas na nga itong aroma ng ating sibuyas at saka itong ating bawang ay sinunod ko namang nilagay itong ating atay. Yes, atay ng baka yung aking ginamit guys. Kasi nga wala akong atay na manok. So, mas masarap sana kung atay ng manok yung ating gagamitin dito. Kaso nga lang wala naman tayong available dito sa bahay. Kaya itong atay na lang ng baka. Kasi ito lang yung meron ako sa bahay guys. Huwag na lang nating hanapin yung wala. So kung ano na lang yung makikita at ano yung meron ay for the go. So, nung maluto na nga itong ating atay ng baka guys, ay sinunod ko namang nilagay itong ating karne ng manok. So bali hiniwa-hiwa ko lang siya na maninipis at medyo pahaba na hiwa guys. Para maging uniform naman silang lahat guys, no? Kasi yung iba nating mga ingredients dyan, yung ating green beans or carrots ay pahaba yung ating hiwa. And then itong ating atay din ay same din yung ating pagkahiwa nito, no? Pahaba din. Kaya ayan, uniform na silang lahat guys. Hindi na yan sila mag-away-away dyan sa loob ng ating kaldero or sa ating kanang kawa ba. Ayan, nung maluto na nga yung ating manok ay sinunod ko namang nilagay itong ating green beans at saka itong ating carrots. Tamang mekos-mekos lang tayo dyan guys. And then sinunod ko namang nilagay itong ating pula na cabbage. Wala akong available na white, no? So itong pula lang yung ating gagamitin. Same lang naman yan guys. At tapos ay naglagay ako dito ng 1.5 baso ng tubig. Naglagay din ako dito ng soya sauce, asin at saka itong ating paminta. Pagkatapos ay tinakpan ko muna ito hanggang sa maluto na nga itong ating mga gulay. Pagkatapos naman ng ilang minuto ay binuksan ko na ito at ayan, luto na nga yung ating mga gulay. At pagkatapos ay sinunod ko namang nilagay itong ating atchal. Sinunod ko na din itong ating spaghetti pasta. Medyo madami-dami itong ating niluto today. Hindi ko alam kung paano ko ito luubusin. Siguro mga 3 araw ko itong uubusin sa pagkain. Lapit lang sana yung pamilya ko ay Diyos ko Lord, pati sila busog sana. Kaso nga lang ang layo naman. Then minikos-mikos lang natin siya ng mabuti, no, hanggang sa mahalo natin siya ng mabuti. Habang hinalo-halo ko nga itong ating pasta guys ay parang nagtubod na yung aking laway guys. Sobrang sarap niya talagang tignan. Nagmantika nga basta. Nagsinaw-sinaw at saka hindi natin tinipid ito sa ating mga ingredients, no. Kita nyo naman guys na sobrang dami ng ating nilagay dyan ng manok at saka atay. And then ang dami ding gulay. Napaka-importante yung gulay. Kahit wala tayong masyadong makukuhang sustansya dito sa ating spaghetti pasta, so binabawi natin dito sa ating gulay. So matapos ang ilang minuto natin dyan sa paghalo-halo ng ating kanang pansit, ay na okay na siya guys. Pinatay ko na yung apoy para naman hindi siya malata, no, yung ating pasta. Pasensya na talaga guys kasi ang layo niyo. Kung nandito lang sana kayo ay naku, nabigyan ko na kayo guys. At ayan, ito na nga yung ating napakasarap na pansit guys. So solve na ang atong cravings for today's video. So ayan, pasensya na guys. Dito na lang muna magtatapos ang ating video. So ayan, thank you Lord sa blessing at sa inyong mga mare. Halikain tayo. Salamat sa panonood. Bye bye.